Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara, upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, tatalakayin natin at pag-uusapan syempre ang pagpe-flex ni Kimi sa napaka-pogi naman nga niyang Josawa. Hoy, grabehan nga yun. Kinunclude na. Pero grabe na rin nga yung katapangan na yan ng Kim Pao. Lalo na si Kim Chiu. So, super ko po na na-appreciate kasi late nung sabi ko nga nung mga nakaraan parang si Kim yung not ready pero parang ngayon ay lume-level up, may progress at utay-utay na. Anyway, bago po pala tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po na subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, simulan nga natin ating update dito sa kagustuhan daw di umano ni Jane De Leon na makatrabaho si Paolo Avellino. So, ito yung latest chika na binabahagi sa atin ng isa nating commenter na si Ma'am Chuwana Chua. Ayan, shoutout po sa inyo, Madam Chuwana. Maganda ng gabi. Sabi niya rito, bakit po may nabasa na naman po ako na itong Jane De Leon ay nangangarap din na makatrabaho si Paolo. Naku po, huwag po sana. Sana po hindi tanggapin ni Paolo kung sakali at ialok sa kanya. Kim Pao lang dapat. Hoy, grabe nga naman yon. Huwag po tayo mag-comment ng negative agad. Tingnan pala in a negative way yung mga ganitong yung mga ganitong kagustuhan, mga ganyang balita. Ando na tayo, gets na gets ko naman yung sana Kim Pao lang ang magkatambala. Pero at the end of the day guys, di natin masasabi kasi nasa show business sila. So, anyway, ayun nga, bakit nasabi ko na wag natin bigyan agad ng negative? Dahil una po sa lahat, hindi naman porke gusto makatrabaho si Paolo Avellino, gusto nang akitin. May gusto kay Paolo Avellino, gustong agawin si Paolo kay Kim. Mayroong hidden agenda. Maaring dahil sa hanga nila sa husay ni Paolo Avellino sa pag-arte. Nagagalingan sila kay Paolo Avellino sa pag-arte. Feeling nila ay si Paolo Avellino ang sagot ng kanilang pag-angat. Yung mga ganung bagay ba? And ay walang mali doon kung nangangarap lumago. Nasa tamang love team din naman yan, sa tamang tawag dito. Di naman siguro love team, tamang project, tamang co-workers na madadala ka. Kapag mahuhusay kasi yung mga kasamahan mo, abay, ikaw ay nadadala din na paghuhusayan mo din yung pag-arte mo. Kasi syempre may hihiya ka, magagaling na artista yan. So, thank you so much kung hinahanga niyo si Paolo Avellino sa pag-arte, sa husay dito sa pag-arte. But also, bakit wag natin gawing negative agad? Kasi it doesn't mean na naglabas siya ng kanyang saloobin na gusto niya makatrabaho si Paolo Avellino is matutupad yun agad-agad. Take note, Paolo Avellino once nangarap, nagsagot na gusto niyang makatrabaho si Kim, natupad ba agad-agad? Di ba hindi naman? Ilang taon din ang inintay ni Paolo Avellino. So, nasa tao din yun kay Paolo Avellino din kung hahayaan niya, kung oo, agad siya. Which is, I don't think so. Kasi nagkapagbitaw na po si Paolo Avellino ng salitang, hanggat na dito ang Kim Pao fans na sumusuporta, hanggat may demand ang fans nandun or andyan pa din ang tandem nila ni Kim Chiu. Alam niyo yun? And kung sakali man magkaroon ng ang tawag ba dyan, switch? Ayan, kay Kim Chiu pa rin naman uuwi. Kung totoo man nga may sinabing ganun si Jane, I think dahil nakikita nga niya na
mahusay si Paolo Avellino as an actor. Ibig sabihin nun, magaling si Paolo Avellino talaga as an actor. And we should, proud kay Paolo Avellino na pinapangarap siyang makatrabaho, 'di ba, ng kapwa niya, mga artista. Ako rin naman as a fan, na gusto kong ipagdamot si Paolo, dapat kay Kim lang siya. May ganun din akong side as a fan kasi natural yan eh. Kumbaga, natural na yan sa mga fans. Nature na yan ng mga fans. Pero yun nga, at the end of the day, nasa show business pa rin po sila. Kaya pinangahawakan ko na lamang din, of course, tiwala kay Paolo Avellino. And of course, dun sa kanyang sinabi na hanggat may demand, from the fans, andyan pa din ang tandem nila ni Kim Chu. So, hawak pa rin talaga natin. Nasa atin ang desisyon kung ipapalubog na ba natin ang Kim Pao or hindi pa. Dadalhin natin hanggang maisipan nila na lie low na sa showbiz. Anyway, sabi naman dito ni Madam Norma Dayag, wait po namin teleserye nila. Hopefully, ngayong May na. Naku, sana nga. Since May na po pala ngayon. Ayan guys, another month na naman. And I hope this month of May ay maraming blessings pa din ang Kim Pao. Marami pero bawas lang ng onte. Kasi this April, daming ganaps talaga ng Kim Pao, diba? March at April, overloaded. Ngayong May, kumbaga may rest na sila. Saktong rest. Yung able silang makatulog 8 hours, ganyan, magkaroon ng sapat na tulog pa. Anyway, eto pa sabi nga dito, huwag naman yung kagaya ng linlang na ang dali-dali natapos. Uy, daming bitin sa linlang pero sana nga po yung hindi mabibitin ng mga fans this time. Bitin kaming mga senior. Kaya pag may episode ng linlang na nakikita namin sa YouTube, sa Netflix, pinapanood ko. God bless, Kim Pao. Yes, sana masimula na nga. Pero kung kailan man po yan, ay happy ako. Basta sigurado na may upcoming teleserye po ang Kim Pao. Sa ngayon, ang sigurado ay ang daw po Thanksgiving ng My Love Will Make You Disappear team bumubuo para po sa mga fans. Yan. So, doon po muna tayo bago tayo mag-jump sa another serye ng Kim Pao na naka-line up. Anyway, sabi dito ayan at pinagpe-fiestahan to ngayon sa social media si ate ko. Ito po ay fan, taga-kabilang bakod. Sabi dito, deny lang ng deny. Same lang naman kami na binabayaran. Ngayon pa iyan nagparamdam. Ang tagal-tagal na namin na nakikipagbarda. Ano daw? Same lang naman kami na binabayaran. So, may aminado. May paganyan. Hindi sa amin nang galing yan, sa inyo yan. Ito yung laging nangaano kay Kim. Tumitira kay Kim Chu. Anyway, wag na natin siyang pagfokusan. Dito tayo kay Chinita Princess na flex kung flex, my day kung my day, story kung story. Bakit? Dahil dito palang supalpal na si ate ko sa mga pinagsasabi niya na yan. Umingay man siya dyan ng umingay, wala. Ang sagot ni Kim Chu, isang mag-asawang sampal. Isang mag-asawang sampal. Sinampal ba naman ang katotohanan? Ayan isinampal ang karapatan. Ipinakita ba naman ang karapatan? Ayan, at flex kung flex ang chinita natin kay Papi, diba? Hard lunch is waving. Mukhang eto na nga, dito na tayo sa exciting part. Mukhang mag-hard lunch na nga. Ang Kim Pao, grabihan na nga yan. Take note, tapos na po ang movie ha. May paganyan pa rin. So ano kayo ngayon?
na bigyan kayo ng mag-asawang sampal ano. Sinong sabing promo lang diyan? Parito dadagdagan ko pa yung mag-asawang sampal ni Kim Chiu para sa inyo. Hoy, grabehan nga 'yon. Anyway, ako tawang-tawa at saka talagang ano po, satisfied na satisfied pag may ganitong pambabara, mayroong ganitong pananampal, supalpal, ang Kim Pao, si Kim and Paolo Avellino mismo sa mga bashers na yan. Hoy, ito yung mga maliligayang araw ko. Nasa atin pa rin ang huling halakhak. Sorry na lang talaga sa kanila. Ikaw ba naman? Yung means na natin mismo nanunupalpal sa kanila, 'di ba? Effortless, talagang ano sila, talsik. Ah, daig pang winasiwas. Hoy, grabehan nga yun. Ayan, iba talaga kapag katadhana yung kakampi natin eh. 'Di ba? So, anyway, hanggang dito lang muna aking update. Masyado na akong nag-evil laugh dito para sa mga bashers. Ay, nako, ewan na lang. Anyway, hanggang dito na lang muna ating update. Thank you so much sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button, notification bell for more updates. Maraming salamat.